hanapin para sabihin halimbawa ng piskalya na ito, pwede natin ititusan pa. Kasi yung karanasan ko nung araw, basta nagpadala ka ng demand letter, ano mang klaseng demand letter yan, tapos sabi mong nagkaroon ng transaksyon at tumalbog yung cheque, and then isinasampa na. Tapos pagdating sa korte, kulang pala ng evidence, wala palang proof of receipt, yung mga ganon, hindi ba? But those are things na hindi tinitingnan nung araw. Can we specify paano yung pagkakaiba with this new kind of quantum of evidence as a requirement? Yes, Attorney Edward. So dati po, tama po yung sinabi nyo. Dati, kung may demand letter lang po, posible po na ma-file yan sa korte. Ngayon po, kulang na po yan. Kailangan po ng demand letter, kailangan po ng affidavit ng complainant po under oath. Sinasabi po niya na nag-bounce po ang cheque, kailangan din po ipakita ang cheque mismo nag-bounce. At kailangan ipakita po ang certificate galing po sa bangko na sinasabi po ng bangko na nag-bounce ang check. At saka po, ang pinaka-importante sa BP 22 tool na batas, kailangan po ibigay kailangan po bigyan ng 3 days notice po para magbayad ang taong nagbigay ng cheque. So kailangan din magpresenta ng ebidensya na binigyan siya ng oportunidad para magbayad at hindi po siya nagbayad. Matanong ko lang, Attorney Luigi, good afternoon. Itong is it a memorandum circular yung ipinalabas mo ng DOJ? Tama po ba? Department circular, sir. Department circular. Sir, kung ito ay department circular, is there a chance that this circular could be passed as a law if the DOJ suggests na gawing batas ito dun sa Kongreso? Halimbawa, hindi lagi siyang absent, nare-reset yung mga kaso ninyo. Should it be as simple as that? Or yung paano yung usapin ng mga korupsyon? Halimbawa, ano yung mga pwede natin gamitin na grounds para ika nga maihabla o mareklamo itong fiscal na ito? Attorney Edward, actually, yung grounds po ay hindi limitado. So, it could be as simple as hindi po sumipot yung fiscal sa hearing, pinapatagal po ng fiscal, corruption, pwede po, basta po related po sa trabaho ng fiscal, pwede niyo po i-complain dito sa DOJ at gagawa na po namin ng paraan. Attorney, paano ba kung hindi ba mawe-weaponize din yan ng mga ayaw ko sa fiscal na to? Hindi ba magiging unfair din sa kanila? Do we run that same risk? Ngayon po, reasonable certainty of conviction. So, Reasonable certainty of yes, ma'am. medyo, sir, nawawala lang po kayo ng konti, paulit lang po again. Yes, ma'am. So, ang itong reasonable certainty of conviction, mas mataas po na standard ito compared sa probable. Unahin natin muna